Sa ibang balita, Pilipinas, hindi pa rin isinasantabi ang pagsasampa ng bagong arbitral case laban sa China kaugnay ng mga insidente sa West Philippine Sea. Iginiit naman ng National Maritime Council na election issue pa rin ang usapin sa West Philippine Sea lalo't mas maraming Pilipino ang munat dito. Si Patrick Desus sa sentro ng balita. Tuloy-tuloy na nakapagpapatrolya ang maritime at aerial assets ng Pilipinas sa buong West Philippine Sea. Sa ulat ng National Maritime Council, sa unang bahagi ng 2025, nakapagsagawa ang Pilipinas ng 183 surface patrol operations at nasa 80 aerial operations sa West Philippine Sea, kung saan idineploy ang 26 na barko at 14 na aircraft. Aabot naman sa 21 diplomatic protest ang inihain ng bansa laban sa China. Hindi pa rin sinasantabi ng pamahalaan ang pagsasampa naman ng panibagong arbitration case laban sa China dahil sa iba't ibang insidente sa West Philippine Sea. Patuloy ang ginagawang pag-aaral ng lahat ng ahensya ng gobyerno na nasa ilalim ng NMC. The decision on whether to file a case, it's not just a DOJ decision, it's an interagency decision, right? So we have to wait, we have to respect the decision-making process in the executive branch. We will make sure that it will be foolproof. When, kung hindi pa natin makuha yung mga data available, then the question of when, maybe it can extend. Una nang nanalo ang Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kung saan isinaad na walang basehan ang 9-dash line claim ng China sa buong South China Sea. Habang illegal din ang ginawang reclamation sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Matapos ang Hatol ng Bayan 2025, naniniwalang NMC na mananatili pa ring election issue ang pangikipaglaban para sa West Philippine Sea, lalo't mas tumaas ngayon ang kamalayan ng mga Pilipino. Based on the past two surveys, 8 out of 10 Filipinos are pretty much, supportive of any candidates who are going to stand firm for our position in the West Philippine Sea. And that is our objective, to make sure that by 2028, it will not just be 8 out of 10, it should be 10 out of 10. And they should be more careful, let's say, in choosing candidates, whether in Senate, in Congress, and especially for the next president by 2028, as somebody who's going to continue our fight in the West Philippine Sea. Patrick Desus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.